Okay, what's up mga ka-e-bike? Okay, magandang morning, tanghali, gabi. Okay, good AM sa inyo. Okay, wala na naman tayong gawa mga ka-e-bike. Kaya nagsasagot na naman tayo ng mga katanungan. Okay, meron nga pala nagtatanong sa atin. Ito nga pala si Sir Bajit. Okay, yan yung kanyang tsura ng battery. Tapos kung ano daw po ang masasabi ko sa nangyari dyan sa kanyang battery. Okay. Ganito yun guys. Nakita naman natin dyan sa kanyang battery. Hindi niya kasi sinabi kung ano yan. Kung 4 wheels ba yan o 3 wheels na battery na e-bike. No? Basta binigay niya sa atin yung picture. Tapos kung ano daw po yung masasabi natin doon sa kanyang battery at kung ano yung possible na nangyari. Bakit nagkaganon? Okay. Ito lang Sir Budget yung masasabi ko diyan sa diyan sa battery na sinend niyo po sa akin. Kung unang-una po mapapansin niyo diyan sa battery is meron na po siyang kalawang. Kinakalawang yung mga wires. Tapos meron pa yatang isa diyan na parang ininang na lang yung isang piraso para maidikit lang yung pagkakabit ay yung terminal ng battery. Tapos may nag-ano na rin yung nagmumuti-muti siya na parang naggagatas-gatas yung battery. Pero maandar naman daw po yung kanyang e-bike. Yun nga lang, sabi niya, tulad ng tanong niya, ano yung possible na nangyari, bakit nagkaganon yung battery ng e-bike niya. Unang-una po dyan Sir Badit, kailan po kayo huling nagpa-maintenance ng e-bike niyo? Yun po yung una ko lang tanong sa inyo. Kasi usually po yan, pag regular po yung maintenance po ng ating mga e-bike, imposible po, hindi po yan makikita ng trusted mechanics nyo. Okay po. Kahit na po sabihin nyo nagpa-change oil kayo, nagpa-check up lang kayo, ibig sabihin po, dapat po yan machi-check yung battery na yan. Kasi yan po yung buhay ng e-bike. Motor, machi-check yan pag nagpa-change oil kayo. Brakes, yan. Tapos battery. Yan yung mga mahahalagang chine-check sa e-bike kung talaga nagpapa-maintenance kayo. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, lagi nyo ugaliin ang regular check-up ng e-bike nyo po. Kaysa naman po magaganyan, tulad yan, mahal yan. Kung sakasakaling hindi na gumana yan, mahal yun. Yan po yung lagi kong sinasabi sa inyo na lagi kayong check up. Kasi yun, pwede pa namang agapan yun. Kaso kung bakit nangyari yun, pwede po yan una, laging long distance ang takbuhan yan. Long drive. Tapos walang check up. Pwersado po yan. Ngayon po, ang epekto po niyan sa e-bike, kinakalawang po yan, tapos nagpuputi-puti na po. Ibig sabihin po niyan, pwersado na po yung motor nyo. Napipersa na po siya kasi hindi may provide ng battery yung kailangan na power ng motor. Kaya mapapansin nyo po dyan, panigurado, medyo yung takbo nyo is mabagal. Yun po yung unang effect niyan. Okay. Yun yung panigurado. Tapos kung ganyan po, ugaliin nyo lang din pong maglinis ng e-bike. Linis ng e-bike po, doon po sa may parting battery. Once na nawala po yan, pwede nyo pong gawin dyan, baklasin nyo muna po lahat ng mga wire ng battery kung kaya nyo naman po, i-DIY nyo na lang po, pwede nyo na pong gawin yan. Pagkaalis po, pwede nyo lihahin kada dulo ng mga wire, tapos konting steel brush lang po ng konti, tapos yung sa mga terminal, steel brush yun ng konti, makikita nyo po yung pagkakaiba nun. May difference na mangyayari kaagad yun sa pagtatakbo, tapos sa pagkaka-charge. Kasi persado lang po kasi ganyan po kinakalawang. Kaya yun po yung masasabi ko doon. Tapos po yan, pwede rin siya na-overcharge. Yan, dalawang bagay yan. Overuse, tapos overcharge. Pero mas maganda po dyan, Sir Budget, kung napapanood nyo po to, i-ano nyo na po, linisan nyo na po kaagad. DIY linis na lang po. Basta tandaan nyo kung saan nakatapat yung mga terminal ng battery. Kung hindi nyo ipapagawa sa i-DIY nyo, tingnan nyo lang po masyado yung terminal kung pagkakasunod-sunod ng terminal, no?
Para iwas sunog po tayo. Iwas sa spark. Okay. Sir Budget, yun po lang yung maibibigay ko at yun lang po yung reaction ko doon sa sinasabi niyo po sa akin na picture na tinatanong niyo kung anong possible na nangyari. Okay? Kaya guys, ugaliin lang magpa-regular check-up at pa-maintenance ng inyong mga e-bike, no? Kung pwede, 2 to 3 months, pa-check up nyo lang lagi yung mga e-bike nyo. Gamit man o hindi, mas maganda na yung safe kesa naman po ganyan, magkakaganyan yung mga e-bike nyo. Okay guys, sana Sir Budget, nasagot ko ng tama yung sagot mo, ay yung tanong mo. Kaya, mabuhay ka, ride safe, power, peace out.